Pangdiinan na mga tira ang makikita natin dito sa Grand Chess Tour Final sa pagitan nila Fabiano Caruana at Praggnanandhaa. Si Wesley So hindi pinalad po kay Fabi. Battle for third place siya kay Keimer, no? Na sana maipanalo na niya ang match na yon. At bago natin tignan tong pangdiinang nagkapisakang laban nila Caruana at Praggnanandhaa, sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin sa ating last upload, mga kamatyas. Ito po yon. It's white to play. Mate sa loob ng Tomobs! Ayun. Ika nga ng tagakalaw na nagpapapasel, isang tira ka na lang. Pag tira ng King D8, ayun, isang tira na lang ang black. Check. Ayun, matchas. Naku, panalo ko 500. Na-matchas ko yung 2 moves. Okay. Ayan, sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, downloadable lang sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito. Free lang ang application na to, magagamit nyo na po pang training. White dito si Fabi, tumira ng E4. E5 si Prag, Knight F3, Knight C6, at pumreno ng isang square. Madalas nating nakikita yung Roy Lopez, no? Kakasawa na yun eh. Kaya iniba-iba naman ni Fabi. Bishop C4, Bishop C5. Gyocopiano naman ang pinasok ni Prag. Knight C3. Ayan, ito medyo kakaiba din kasi madalas nating nakikita yung D3, simple lang, tapos magsi-C3. Pero Knight C3, para siyang 4 knights game na rin eh, oh. D3, okay, para ilalabas ang bishop, ganun din po ang light square. Gaya-gaya lang, pero nag-Knight A4 na si Fabi. Gusto ko tong tira na to. Kasi para ma-exchange ka agad sa strong diagonal bishop na nagbibigay ng pressure sa F2. Umatras at nag-A3 muna si Fabi para total di naman makakawala pa yung bishop. Ano lang yan, waiting, pero kakainin din talaga yan. Nag-H6, okay, para walang bishop G5. Nag-castling, at nag-H3. Okay, habang wala pang magagawa ang bishop, hindi pa nagbabalak ang black na mag-A6, hindi pa kakainin ni Fabian. Nag-Rook E8, Rook E1, Bishop E6. Okay, hamon ng bishop, kinain, kain, nag-B4 muna. Ang tagal kainin, ano? Grabe yung pasakali, ang tagal. Nag-Queen D7, C4, ayun, binind muna. Kumbaga, kinontrol muna itong D5. Knight D4, ito na, iba na to. Kala ko kakainin na. Nag-ano pa, nag-Knight H4 pa. Hanip pa, tagal Knight C6, ayun, tatakas na, di ba? Yun yung iniintay ko talaga, mga kamatyas. Yun yung iniintay ko eh. Kain, so may threat na Knight takes B4, no? Kasi di makakakain, nakapin yung tore. Nag-Bishop B2, okay? Para may suporta na yung tore at kontrolado din ang D4 square. Nag-Rook A E8, Rook F1, yan. It's about strategic planning na to. Ito na yung mga imagination, paano mo pagaganahin imagination mo, saan ka magkikreate ng atake. Kaya, bilib ako sa Rook F1 na to, kasi mayroong basag na F4 na paparating, di ba? Nag-Knight E7, ang plano yata ay paiikutin ng kabayo sa G6, in F4 na ni Fabi. Napakaganda kasi nung bishop eh. Kinain lang din. Wala namang dapat katakutan na G5 na double kasi bitin din naman ang kabayo sa F6. Knight G6 hinamon, kinain-kain, yun nga lang, syempre, pangit na double pawn yan. Hindi naman nakakapag-provide ng control sa sentro, walang kinalaman sa sentro, yan ang mga pangit na double pawn. Nag-A4, okay? Mag-expand ba sa kabila? Mag-A5 at nag-C6, okay? At nag-A5 na nga, ayun. Ibig sabihin, gusto ni Fabi na buhayin ang tore sa A-file para meron siyang play sa sentro, ganda na ng bishop niya, may play siya sa king side, nandiyan ang tore niya, gusto niya pang magka-play sa queen side. Para very flexible ang planning method, no? Knight H5, okay, atake sa tore, umatras lang muna. Bakit po dito? At hindi sagad kasi itong F1 square ay inilalaan na baka mamaya magka-option ng maganda yung tore mailagay doon sa F1 pag naiangat na yung queen. Okay, kailangan grabe basahan talaga eh. Positional talaga, strategic play. Kinain na ng pawn. Okay. Ibig sabihin, pagka pawn ang pinangkain, ang play ng tore doon talaga ilalagay sa king side. Or, magbi-bishop C3, rook B1, rook FB2, ayun no. Yun ang kukuntiryahin, yung pawn sa B7.
Ang time control po nila dito long game, kaya ramdam natin yung mga malalayong mabibigat na plano 'no. O yan imagine niyo bishop C3, rook B1, rook FB2 to attack the weak B7 pawn. Kaya imbis sa tore ipangkain, pawn ang pinangkain. Nag D5 ayaw na kaagad ano yan, kumbaga papormahin ni Prague, gusto na niya agad, gulo-gulo na 'to bago ka pa makaporma. Kinain ng pawn, takes at nag Queen B3, nag King H7 muna 'no, kasi pagka kinain ay kain lang din, nakapin pa tapos may E5. At dito, pinakain talaga ni Prague sinadya niyang ipakain 'yun. Oo nga naman, bitin nga naman yung pawn sa D5, pinakain. Rook D6, okay may bawi. Queen C4, rook C8 muna. Grabe todo-todo yung pagbugaw ano. Kumbaga, alis ka muna diyan. Grabe naman yang mga counteran na yan. Malupit Grabe, kumounter do'n, kumounter din dito. Yan ang mga magagandang laban, yung mga ganitong pandiinan talaga. Kinain, kain, kain, kain. Okay. So, na-simplify Bali, in effect kasi, kino-consider ko 'tong isang pawn lang mga kamatyas. Kasi double pawn Pangit na double pawn 'to Yan bali 1, 2, 3. Ang puti 1, 2, 3, 4, 5. Lumalabas 2 pawns up in effect ito. In effect 2 pawns up ito. Knight F4, C5. Knight E6, okay. Rook C1, tiyaga-tiyaga muna. Dito, kailangan, kumbaga sa nag-aalagang manok, magaling kang mangalaga. Kasi kailangan yung mga sisiw na yan, hindi basta-basta makain. Diba? Knight D8, ayun, lilipat doon, aatakihin naman yung A5, bishop to E5, knight C6, bishop D6. Yan naman ang magandang matututunan natin dito sa laban na to. Yung flexibility. Hindi como napakarami nating pawns, wala tayong balak ibalik kahit isa. Yun, dun pa nagkakaroon ng komplikasyon Pag ayaw mong ibalik yung isa doon, lamang ka pa rin naman Napaka great realization itong ginawa ni Fabi. Binibigay niya yung pawn sa A5 Binibigay niya. Pero, bakit napa-King G8 si Prague? Kasi, binibigay niya nga. Pag kinain kasi yan, sandali lang po papakita ko lang sa inyo, may E5. At magdediretso E6. O kung magki-King G8, too late na. Wala na. Bago ka pa maka-King F7, may pawn na Rook D8, tapos E7, wala na. Grabe. Grabe na yan. Grabe na yan pawn na. Siga yan. Rook F1 and intending to play Rook F8. Game over kagad mga kamatyas. Rook F8 is coming. Ayun. Grabe. Kaya sabi ko sa inyo, pandiinan to Ang lalim Ang bibigat ng tira. Nakakatuwa pag long game, mabigat ang tira talaga King G8, ayan. Para kung mag-E5, on time, di ba, ma-address kagad yung problema. Meron kagad pang control na paparating si Prague sa E6 square. Pero, ayun, time naman para suportahan ni Fabi din yung pawn sa A5 at ipupush. Yan, imagine, kain, maatetret ang knight, tapos meron pang, so may progress na makatulak din yung may chance na makatulak yung C-pass pawn, Nag-rook D8, pag gumanon, mali, may ganon. Mapipin. Rook B1, okay, atake, okay, pinakain to pero may rook B5 naman. Hindi, pag kinain pala to, may bishop C7 pala, double, hindi pala pwedeng kainin yung libreng pawn. At the same time, nagbabadya, nakakainin yung pawn sa B7. Nag-rook E8. Okay, hanap-hanap si Prague ng mga the best counterplay. Binishop C7 muna. Okay, support sa A5. Ito naman binibigay niya. So once naman na nawala ang B7, so yun naman ang problema, yung A-pass pawn. Kinain na, kain din, and then rook A4. Ayan, sa paghahangad dito ni Prague na baka sakaling makuha pero wala, hindi rin pala. Hindi rin pala. Kasi pinapakain nito may rook A6. Aray ko. Knight E7. Napalayo. Nakita niyo yung lalim, Kasi kung kakainin to, tingnan nyo Pag kinain po yan, may rook A6. O paano ngayon yan? O di check. Para may tempo, di ba? King H2. Tapos pupunta yan dito para kakainin ng kabayo So yung knight B3, nasusuportahan pa yung turret at the same time, di ba? Kakainin lang ito. O, pag kinain-kain, may bishop E5 threat. Ang tanong, mahahabol pa kaya? Aray ko, di mahabol. Walang ruta na iikutan para mahabol. Wala. O king, ang layo din. Dalawang tira na lang yan. Dalawang tira ka na lang.
Yun, sabi nung nagpapapasel sa Calao, si Kuya si Kuyang Bangka na nagpapapasel. Shout out. O ayan. O balik tayo ha. O tiniret ang kabayo kaya pala tumakbo si Prag doon. Walang magawa no. Iling-iling ka na lang talaga. Wala kang makuha kahit isa. Nag-rook to D6 o suportado na naman. Grabe mga laga si Fabiano no ng mga supling na pawns. Grabe mga laga. O buhay na buhay yung dalawa. Knight F5. Ayun, pumunta doon. So, isang C6 na lang, C7. Tapos na, game over na naman. Knight E7. It's a must. Kasi kapag nakatulak ng umabot sa 6th rank, wala na, game over na. Game over talaga, no? Rook A8. Yun namang isa. Knight. O yun, no? Grabe, ito yung mga gusto ko matutunan talaga, mga kamadyas. Pagka ganito kasi sa actual, aminado po ako sa sarili ko, kung minsan nabibitawan ko pa yung mga pawns, nabibigay ko na nabibigay, eh. Dito, grabe yung nerve control ni Pahabli, no? Oh, grabe, solid, eh. Gumanon, nako, wala bang check doon, kakainin lang, no? So, controlled pa. And then, pumunta naman doon, and then, kinain na. Nako po, hindi naman kakainin yun, eh. O, nakita nyo tira, mga kamatyas? Kita nyo na? Boom! Rook A8. Yun ang malakas doon. Boom ka boom. At dito po ay nag-resign na si Pragnananda. Sunod naman kagad natin ngayon ang naging bonus blitz game dahil tabla nga yung dalawang long game nila Wesley at Vincent Kaymer. Boring! Medyo dry na dry, ano? Ngayon, ito matindi to. Blitz bonus round. Tumira ng E4 si Wesley at nag-E5 si Kaymer. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez, classical approach, umatras, Knight F6, castling, at nag-Bishop E7, D3, ayun, para suporta muna sa E4, at nag-B5, Bishop B3, D6, okay, para i-develop ang Bishop, A3, para pag nag-Knight A5 po ay may tataguan ng Bishop, ma-maintain lang ang Bishop diagonal, at nag-A5, yan ang medyo kakaiba. Sa akin po na madalas na tayo mag-analyze, na identify na natin kung ano yung medyo kakaibang tire. Ito kakaiba to. Parang bihira ko makita to. Madalas ko nakikita dito, castling lang eh. O kaya Knight A5 tapos C5 eh. Pero nag-A5 si Kaymer. Knight C3, nilabas ang kabayo, may threat sa B5. Nag-A4, atras lang. At nag-Rook B8, sinuportahan ang pawn. At nag-Knight to D5. Ayan. Okay? At nag-castling. Kinain ni Wesley ang bishop sa E7, kinain at knight H4. Ayan, para bibitaw din ng F4. Parang yung ginawa ni Caruana kanina, no? Kay Prag. Bishop E6, hinamon ng bishop to bishop at nag-bishop G5. Dahil wala nga pong H6, ayan, nagkakaroon ng bishop G5 na pang pressure, pang sira sa king side, no? Kinain ang bishop, kinain ng tore, at nag-knight D7. Kasi kakainin po yan, madadamage ng bahagya ang king side, no? At nag-queen G4. Yan, gusto dito ni Wesley mag-apply kagad ng pressure sa king side. Nag-F6, inatake ang bishop, umatras muna. At nag-knight to C5, nag-F4 na. Pag kinain-kain, wala namang double G5, kasi nakapin pa naman. Okay, para maka-atake na, kinain ni Kaymer, kinain ng bishop, at nag-queen to D7. Todo-todo naman itong si Kaymer nang kakahanap ng simple lang, no? Ang gusto niya, palit-palit, queen G3, umayaw si Wesley, Rook F7. Ang plano ay magpapatong ng tore, maaring ganon, or G5 mamaya. Nag-Rook A1 na rin kasi medyo pangit po talaga ang pwesto ng tore sa A2. Kailangan idala sa o dalhin sa mas magandang pwesto. Ayun na nga, nag-battery na sa F-file, Bishop E3, at nag-Knight to E6, Knight F5. Okay, pasok kagad. Threatening Knight H6. May double po yan. Kinain na ni Kaymer. Kinain. Nag-G6. Pinatungan lang. Okay. Walang ano. Grabe makagulat no? Pinatungan. Hindi pwedeng kainin na kapin. Nag-Knight G7 at umatras na po ang tore. Nag-F5. Ayun, para i-challenge naman yung pawn sa E4. At nag-Queen H3. Okay, pag kinain to, so may kain doon, di pwedeng kainin ng tore, mamamate, makakain yung tore sa F8. Nag-Queen E8, umilag sa pin, at nag-Bishop to H6. Okay, Bishop H6, kain-kain, parang pwede nang kainin to Kinain nga, parang pwede na eh. Kain,
Kain-kain ka. Okay, okay. Kinain pa. Dito po kasi mga kamatyas, baka mapatanong kayo, bakit hindi kinain muna yung pawn? Eh, libre yan. Blanderacious yan, may kain doon. O, pagka kumain dyan, may rook takes f7, king takes f7, tapos may queen d7 check. Yan, so dapat yan ang iingatan yung mga ganyan ano na may mga swindle no. Last minute makakalamang ng pyesa, yun ang kailangan ingatan yung mga ganon. Kaya ang ginawa ni Kmer ay kinain muna yung torre sa f3, kinain ng torre, takes, ayun. So para may suporta na. At nag queen e5, threat ang pawn sa b2, nag c3, at dito nag queen h5. Okay, hamon, queen to queen, kinain muna, kain. Aba, grabe pala ang naging laro nila, no? Equal number of pawns, king and pawn ending. King f2, king f6, king e3, nag c5 at nag f4. Okay. Nag g5, gumanon, h6, gumanon, kinain doon. Okay. H4, ayun, grabe. Ayun, kitang-kita sa evaluation bar mga kamatyas. Isang tira lang na mali, ganyan ang endgame. Walang patawad. Isang mali mo lang, tapos ka sa endgame. Oh, losing kagad si Wesley. O, talo kagad oh. Namalikmata si Wesley dito. Dapat ang tamang tira daw po is king g4. Yan ang perfect move. Mamaya balikan po natin. Dito muna tayo sa nangyari. h4, natirahan ng king f6. Aray. King opposition. Naku po. Nag king g4, king g6. Kala ko makakabawi evaluation bar eh. King f4, king f6, king g4. Ayun, sinugod na ni Kmer. Nakwenta na niya. Nabilang na niya. Calculated. Kasi po dito pagkagaganon, kakainin, ang bilis ng paspon eh. Samantalang yung king, kahit makain nyo, nakabara pa sa dadaluyan ng h paspon. Kaya napuwersa si Wesley umatras, kaso may d5. Yun ang hindi napansin ni Wesley. Akala niya pareho lang. May king e5. Aray ko. Sakit nang nangyari pala, no? So, papasok eh. Gumanon. Ayun, may reserve tempo. Gumanon. King. Ayun, dito po kasi mga kamatyas, gumanon na lang si Wesley, di ba? Kasi kung magki-king f3 para pigilan yung king g4, may isang pangtira pa. May isang pang-tempo pa, tapos ang laban. Kasi king e3, king g4, king g3, king e4, papasok yan. Or pwedeng mas-squeeze, kuhanin yun. Yung pawn sa h4, may squeeze. Kumbaga, mapupuwersa, no? Hanep, napasipor si Wesley, kinain, at nag-king d2, gumanon, ganon. Wala, ang bilis. Yun, nagmamadali man, pero may en passant capture ang tawag dyan. Ayan, marami nagtatanong yan, Coach, paano nakain yun? Ayan, marami nagtatanong dyan. Ngayon po, sagutin natin, en passant capture po tawag dyan. Kapag may pawn sa black na nakaabot sa 4th rank, at nasa base pa yung pawn, tumira ng ganon, pinapatan, option ng black to capture it. Option lang. Pero pag pinalampas mo yan, pinakawalan mo, wala na. Wala ka ng en passant capture, no? Kung tawagin. So dito kain and then h4. Natalo si Wesley. Isang blunder lang sa endgame. Balik tayo dun sa blunder na yon para matuto tayo mga kamatyas. Dito po, ang tira is king g4. Kain, gumanon. King g4. Kumbaga, reserve muna yung pawn. Huwag munang ubusin ng tempo. Reserve muna. Halimbawa, kung i-apply yung king e5, may king f3. d5, tinan nyo pinagkaiba. Kain, king e3. Kasi kung gaganon kasi, dito muna tayo, variation 1. Mamaya, variation 2 yun. King e5, king f3, king f5, h3. May pang-tempo palagi. Halimbawa, kung gaganon, king e5 ulit, king e3, kasi kung gaganon, wala, patintero lang eh. Perfect opposition eh, wala eh. Kung mag-h5 naman, king e3 lang. So wala pa ring pasok doon. Unlike nung nakakommit na yung pawn sa h4, may pasok yung king sa g4. Yun ang pinagkaiba. Diba? Kung nandyan yan, walang pasok. Nananatili pa rin fortress. Ngayon, kung pipilitin ni Kmer, mag king g5, king f3, pagka gumanon, ganun pa rin. Eskwalado. C4, ganun. Eskwalado yan. Yan. Eskwalado dapat ang pawn nasa h3. Hindi dapat nasa h4. Napatira si Wesley ng mabilis. Napatira ng h4 si Wesley tapos kagad, Grabing endgame blunder yon. Balik tayo, variation B naman tayo. Ngayon, yung nakaganitong position, Yan.
what if king C4 naman? So king E5 nakita natin tabla, no? What if king C4 pilitin? Dito siya. Bakit ayaw tumira? Ganon, 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 ganon. Wait lang po mga kamatyas, ba't ayaw tumira nito sa analysis? King E3. Okay. Wait lang po. Wait lang. King E3. Yun, dito. Ayaw tumira eh. Ito na, tumira na. King C4. Pupunta yan dito, di ba? Kailangan agarin. King D2. Persado. King B3. King C1. Na dito po, wala ring magagawa. Wala. Sakto lang. Wag lang gagalawin talaga yung pawn basta-basta oh. Nep yan. Grabe, nanginayang ako doon. Sayang. Tabla lang sana, tabla lang. Pero kung natabla ito, bali magkakaroon pa sila ng another blitz game hanggang sa magkatalo. Ganun ang labanan eh, ng bonus blitz games eh. Pero pag nagkatalo na, tapos na. So, kumbaga parang may panundot na 2 points. Yun, mabigat yung 2 points na pangpuwing. So, pakita ko na po sa inyo. Grabe, nadali si Wesley, ano? Sana manalo pa rin siya sa Rapid and Blitz naman. Ito po ang kanilang bracket. Ayan, Caruana 9 points at Pragnananda 3 points lang. Sa long game po kasi pag nanalo ka 6 points. Okay, at 8 points si Kamer at si Wesley ay 6 points. Yun nga, nasundutan siya ng isang blitz game. Parang yun nangyari sa match niya kay Fabiano Caruana, no? Sana wag naman matulad sa Rapid at Blitz na natalo pa rin si Wesley. Ewan ko, sana makabawi ka, Wes! Kahit man lang third, no? Wag lang fourth na kulilat. Although big time pa rin naman ang premyo kahit fourth ka, pero sa kanila kasi wala na eh, mayaman na sila eh. Di na nila habol yung premyo eh. Ang habol nila is yung prestige and then ranking eh. Ako pa salihin dyan, habol ko premyo eh. Sa isip ko, patak na to. Ayun mga kamatyas. Salamat po, no? Abangan natin ang battle for third place si Wesley. So, hindi pa tapos ang bakbakan. Ganun din kay Fabiano Caruana and Prague. Sino mag-uuwi ng $200,000 sa kanilang dalawa, no? For the champion prize. Very big time talaga. Okay, abangan po natin yan. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Hanggang sa muli po.